Opo, pinakamamahal na Jesus, maraming po salamat muli sa paggabay mo at patnubay sa aming pumalagawain ngayong linggo. Salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo, sa pagpupuri ng Joyful Soul, mawiting mga makalangit papuri, sa mga testimonyo na aming mga kapatiran, nagbibigay kalakasan sa aming mga haloli pananampalataya, iba't ibang klaseng himala. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga ginamit mo na tumayo sa banal na pulpito. Salamat din po, mahal na Panginoon, sa paliwanag sa pagbibigay, mahal na Panginoon, hallelujah, sa lahat ng mga kapatiran matapat na nagbibigay, patuloy mong pinapaalala sa kanila ang susi ng pagpapala, ang pagbibigay, at sa awitin ng mga awit, mahal na Panginoon, nadadama muli namin, mahal na Panginoon, ay matamis na presensya, ang kapuspusan na yung banal na Espiritu, mahal na Panginoon. Salamat na marami, mahal na Panginoon, hallelujah. Ang tagumpay namin, mahal na Panginoon, yung madama, ay matamis na presensya, mahal na Panginoon. Dahil kung saan 2 o 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay Diyos na nasa aming kalagitnaan. Salamat po, mahal na Panginoon, totoo yung salita ng buhay, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran na mainit, nagsisikap na maglingkod sa iyo sa pagpapahalaga, mahal na Panginoon, sa pagdalo, mahal na Panginoon. Salamat po sa panguna at pangkalatang panalangin, aming beloved parents in the Lord, hallelujah. Tunay na wala po kami magagawa, mahal na Panginoon. Father, I pray in the name of Jesus, I beseech you, Lord God, to bless thy word. Please, dear Jesus, open the minds and understanding, beloved brethren, beloved viewers, Lord God. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Father, dear Jesus, use me, Lord, to preach your gospel with love and power, to deliver your gospel with anointing and power, Father, dear Jesus. Use me, Lord God. Bless thy word, Father of Jesus. Thousand how many hindrances cast out in Jesus' name. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Lahat magsabing Amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Ang Diyos natin ay buhay. Amen. Hallelujah. Dahil sa ating managawain, huwag natin kalimutan. Hallelujah. Nasa bahagi pa po tayo ng ating 50th church anniversary. Hallelujah. Hanggang tinatatapos itong 2025. Hallelujah. Atin laging alalahanin. Kaya kung tayo po'y nakapasok na sa 50th church anniversary, hallelujah, meron pang 2 buwan na natitira. Nobyembre at Disyembre. Ano po kaya ang mangyayari? Hallelujah. At yung ating pong 25th Silver Talipaw Peace Mission Anniversary, yung ginanap nung Sunday, hallelujah, na isang araw na gawain sa Marikina, ang nabautismohan kagad ay 164 souls. Grabe, palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen! Isang araw lang yan na ating pagtitipon sa Marikina. Hallelujah. At hindi pa nagpabautismo yung mga baguhan na tumanggap. Yung iba karamihan, yung mga may sakit dahil gusto gumaling. Yung gusto, paghimalaan kagad ng mahal na Panginoon. Kasi iba, nag-iisip pa. Hallelujah. At sa mga outreach station, sa mga probinsya, hallelujah, galing ang mga kapatiran sa iba't ibang lugar. Hallelujah. Sabi ko nga mga kapatid ko, ang Marikina ay biglang lumiit para sa ating mga anak ng Diyos. Hallelujah. Siguro, miski 10 doble ng Marikina. Marikina City Sports Center. Hallelujah. Hindi magkakasya ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya maging dyan sa Amoranto, hallelujah, hindi na tayo magkakasya. Talagang grabe. Hallelujah. At sa Luneta, yan po minsan ang ating ipagpipray. Nasa Luneta, dapat doon para lahat ng mga anak ng Diyos, Luzon, Visayas, Mindanao, galing sa iba't ibang outreach station, makakapunta. Kaya sa mga susunod pa ng mga event natin, hallelujah, wag natin kakalimutan palagi. February, church anniversary,
June, birthday ng ating beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda. At July, birthday po ng ating beloved Mama Dear San Pastor Lina Comon Almeda. At pagdating ng October, hallelujah, yung po sinasabing Talipaw Peace Mission Anniversary. Kaya sa lahat ng anak ng Diyos, lagi na nating itanim sa ating puso't kaisipan, hallelujah, na tayo maging mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen! At sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng lugar, sa ating mga kamanggagawa, hallelujah, sa lahat ng aking pamilya, at sa narito na mga kapatiran, na mga nagsisikap, na makadalo, hallelujah. Ngayong panahon ng lindol, hallelujah, huwag nang pagsisikap ang gawin ninyo. Talagang umabante na agad kayo na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ang bawat lugar ngayon ay nayayanig na. Grabe. Miski nga dito sa Pastoral House, sa ating gawain dito sa Bangar, pagka naramdaman ko, nakatayo ako, bigla na lang akong para matutumba. Miski nagtatrabaho ako, nagpupuri, grabe. Sabi ko, delikado na talaga. Hindi yung nahihilo ka. Bigla ka na lang maramdaman yung, parang pati yung ilaw, biglang gagalaw. Uy, sabi ko, iba na to. Kaya tinitignan ko yung mga paligid natin, baka mayroong mga halo nagkakaroon ng crack, ng mga ng pader natin. Hallelujah. Pero wala tayong magagawa. Pag pinahintulot ng mahal na Panginoon, pati nga yung bubong natin, pinakikiramdaman ko yung mga pagtunog ng mga natin, mga parlina. Hallelujah. Yung ating yero, nako, grabe. Pero kahit na pagbabantay natin dyan, pag pinahintulutan ng mahal na Panginoon, yung sinasabi nga lang, the big one. Hallelujah. Ewan ko kung anong ating magiging kalagayan, mga minamahal ng mga kapatiran. Mayaman, mahirap. Hallelujah, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, may karamdaman, walang karamdaman. Kailangan talaga natin ang proteksyon para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Tignan nyo, nagkasunod-sunod sa Visayas, Mindanao. Tapos, meron pa dito sa parte ng Zambales, sa Baguio, dito lang sa atin sa La Union, sa Pangasinan. Hallelujah! Na kung saan talagang paikot ang pagyanig. Bago tayo matulog ng Sabado, meron kagabi sa Agusan na naman. Agusan del Sur yata yan. Tapos paggising kaninang umaga, meron na naman. Terrible. Kaya ano man nangyayari, natutulog na lang tayo parang, hallelujah, parang sabi nga nila watch and pray. Manalangin na nang walang patid. Hallelujah. Kaya yung ating mga anak, turuan na natin. Lahat, pati mga estudyante, mga anak natin, mga mahal natin sa buhay, turuan natin. Pagdating ng paglindol, hallelujah, wala tayong ibang tatawagan kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen! Si Dearest Jesus ang ating tatawagan. Amen! Dahil yung iba, napakinggan ko yung kanilang mga pagdarasal. Talagang tumatawag sila. Sabi, My Lord, save me! Sinong Lord ang tinatawagan mo? My God, save me! Sinong God ang tinatawagan mo na mag-iingat at magliligtas sa iyo? Yung iba, terrible, nagro-rosaryo pa rin. Nagsa-sign of the cross. Meron ko nakita, simbahan, bumaksak na mismo yung kanilang krus sa ibabaw. O wala palang maitutulong. Yung mga ribulto sa loob ng simbahan, nagtumbahan. Wala palang maitutulong. Yung mga Diyos-Diyosan. Kaya pati yung mga nasa kalsada, grabe. Nagdadasal, nagro-rosaryo. Pero nandun pa rin yung takot nila. Wala namang problema sa pagtawag sa Diyos. Pero yung Diyos na tatawagan mo, kailangan yung nakikinig sa iyong panalangin.
Yung Diyos na tatawagan mo, kailangan alam ang ginagawa mo. At nakikita ka ng Diyos. Amen! Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, hindi maiksi ang kamay ng Diyos para hindi tayo maabot. Hindi bingi ang Diyos. Amen! Ang Diyos ay nakikinig ng panalangin. At bago tayo pupunta dyan sa ating mensahe na yan, balikan ko lang sandali ito. Bakit nababanggit natin yung pangalan ng ating beloved Mana Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, and beloved Mama Dear Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Ibalik ko lang kayo konti. Ito na may pag-aaral lang. Kung makakatulong ito na makadadagdag sa inyong kaalaman, praise the Lord. Kung hindi naman, akin lang nabasa kasi ang sinabi ng banal na kasulatan. Dito sa Marcos, Kapitulo 10. Ang sabi dito, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama, ina, at magkikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa'y magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Sa 9, ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. O, yan ha. Kasi naturuan kami ng ating parents in the Lord pag nagbabasbas. Natulad dyan sa ating mga anak ng ating parents in the Lord. Ating beloved Rachel Almeda. Ang kanyang dalang pangalan dati, Rachel Comon Almeda. Tandaan nyo ha. Rachel Comon Almeda. Noong nag-asawa, ang kanyang beloved husband, June Isguera. Nakalimutan ko yung middle initial na ating beloved Minister June. Ngayon, nung pinagsama na sila, binasbasan, ako mismo kasi nagbasbas. Ang sabi namin, hawak namin yung marriage license. Ang pinagsama ng Diyos ay di pwedeng papaghiwalay ng tao. O, tingnan nyo ha. Nung binasbasan ko, beloved Rachel Comon Almeda and June Isguera, pinagsama ng Diyos, di pwedeng papaghiwalay ng tao. Habang tumatagal, ang nagiging pangalan, na pagbanggit na lang natin, sa madaling salita, ating beloved Rachel Almeda Isguera. Pati ang ating beloved Minister Wildy James Almeda Comon Almeda Jr. Ako rin ang nagbasbas. Sa ating beloved Minister Wildy James Comon Almeda Jr. Yung kanyang beloved wife, ating beloved Tin. Nakalimutan ko yung pildido eh. Tapos, nung pinagsama ko na, yung apelyido ng ating beloved Tin, na ano kagad? Apelyido kagad ng Almeda. Ibig sabihin, sa ating beloved Mama Dear, ating Mana Pastor, kaya kung nababanggit ko, ang pangalan ating Mana Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda. Beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda. Ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Ito pwede talagang paghiwalay. Kaya minsan nababanggit ko, kasi may nagtatanong, Kuya, bakit kinukompleto mo yung pangalan ng ating beloved Mana Pastor Mama Dear? Yan ang nasa Biblia eh. Ang pinagsama ng Diyos, di pwedeng papaghiwalay ng tao. Iiwanan kasi nila yung kanilang mama at papa, yung kanilang mga magulang, at kung sila'y magsasama na, sabi ng Biblia, sila'y dalawa, pero magiging isa. Oh.
Ang pinagsama ng Diyos, di pwedeng papaghiwalay ng tao. Kaya, ito na may pag-aaral ko lang dahil ako'y nagbabasbas sa mga kinakasal. Kaya mga hindi pa nagpapakasal, dala-dala nyo pa rin yung apelyido nyo bilang mga dalaga, hindi pa kayo kasal. Pero yung mga binata, ang dala-dala ng apelyido, yung apelyido ng alang tatay. Oh. Kaya minsan mapag-aaralan mo yan. Dahil pag ikaw ay babae at nag-asawa ka na, iiwanan mo na yung apelyido para sa'yo, ang madadala mo ng apelyido, yung apelyido na ng asawa mo. Patulad lang sa akin, tsaka kay sweetheart. Nahirapan nga akong buwan ng marriage license namin eh. Kasi may kapangalan ako, Fernando R. Manalang. Naku, question ako. Sabi nung, sir, pasensya na po kayo. Kailangan lang namin makompleto yung pangalan nyo. Ano po yung R? Sabi ko, Fernando Rayray Manalang. Hinanapan pa ako ng birth certificate. Ang napaanak sa akin, hilot. Namatay na yung naghihilot. Nako. Naganap ako ngayon ng witness. Grabe. Naganap ako ng magpapatunay na ako nga ay Fernando Rayray Manalang. Pinuntahan ko sa Caloocan City, yung lugar. Pinuntahan ko sa Pangasinan, yung mga matatanda. Dakilala ang aking mahal na ama, Ambrosio Kapati Manalang. Kilala nila. Ang aking mahal na ina, Julieta Razonable Rayray. Kilala nila. Di sulat. Pumunta pa ako sa munisipyo. Nung nakuha ko na, okay na. Kay sweetheart, Lawrence, Gandesa, Manalang na ngayon. Nung siya'y dalaga, ang daladala niya, yung apelyido ng mother niya na isa, Nanay Anita, Dumalig, Gandesa. Kaya yung apelyido niya, pangalan ni sweetheart, Lawrence, Dumalig, Gandesa. Nung kami nagsama na, wala na yung Dumalig. Ang nangyari, Lawrence, Gandesa, Manalang. Tingnan nyo ha. Nandito kasi sa banal na kasulatan eh. Hindi mo pwedeng alisin yung apelyido ng sa magulang mo. Kaya nga minsan, sabi na, Kuya, kasi gusto lang namin malaman kung talagang meron sa Biblia. Meron naman. Ang pinagsama ng Diyos, di pwedeng papaghiwalay ng tao. Pinagsama sila ng Diyos. Kaya nga dagdag na mensahe, sabi dun sa Ephesians 6:1. 1 and 2. Tingnan nyo ha. Ito'y dagdag lang na pag-aaral para sa mga minamahal nating mga kapatiran, sa mga nandyan. Ephesians 6:1 and 2. Ako na lang magbusa muna. Sabi rito, na kung saan, ito'y salita ng Diyos, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Mga magulang sa Panginoon. Mga magulang sa Panoon. Ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear. Sapagkat ito'y matuwid. Sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Ating parents in the Lord, nilagay ng mahal na Panginoon sa ating gawain. Galing sa puso ng Diyos. Sa Jeremias 3:15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Ngayon, itong verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina, ang siyang unang utos na may pangako. Siyempre, yung ating mga mama, ating nanay, ating tatay. Di ba?
Kumpleto yung kanilang pangalan, dala-dala natin. Yung ating mga kapatid at mga sister, pag nag-asawa na kayo, tingnan nyo, mawawala na yung apelyido ng mother mo. Ang matitira yung apelyido ng tatay mo. Tapos, matatakpan na ng apelyido ng mapapangasawa mo. Pero yung sinasabi rito, igalang na may mabuting pangako pala. Yung mga anak, igalang natin ang ating mga tatay at nanay. Ngayon kung sinasabi natin, I love you Papa, I love you Mama, salamat sa Diyos at buhay pa sila. Nandyan kasama-sama mo sa pagkainan, kasama mo sa bahay. O paano ngayon pag namatay na? Alam naman pupunta ka dun sa sementeryo, malapit na. Para sabihin mo sa kanila, I love you Mama, I love you Papa. Matitinig ka pa kaya? Wala na. Kaya yung iba nga, hindi na dumadalaw sa kanilang mama at papa sa sementeryo Naalala na lang nila pag birthday. Ayan, maganda ng pansit. Maganda ng sopas. Ganun na lang. Yung ating nababanggit na, I love you Mama, I love you Papa. I love you Papa, I love you Mama. Salamat, binibigyan mo ko ng baon. Salamat, binibilan mo ako ng damit. Ganun na lang. Salamat, nung birthday ko, na-blow out mo ko sa Jollibee. Na-blow out mo ko sa McDonald's. Nakabili ka ng inasal. Ganun lang. Pag nakalimutan na, pagtapos na, naalala pa ba? Nalipatak. Birthday gayam ni Nanang, birthday gayam ni Tatang, nalipatakon. Yun na. Tapos na. Kaya habang malakas tayo, habang malusog tayo, ngayon pa lang, ipatanim na natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, magkakalimutan ang ating lolo at lola, ang ating mga nanay. Yan ang atin ang alalahanin. Bakit? Lalabas ba tayo dito sa sanlibutan na to kung wala yung ating mga magulang? Kung wala yung aking mahal na ama, Ambrosio Kapati Manalang? Kung wala yung aking mahal na ina, Julieta Razonable Ray, naging Manalang? Ganun din. Kaya sabi ko, hindi lalabas ang mga Almeda Sisters kung wala ang ating Mala Pastor at Mama Dear. Yan ang ating tandaan. Kung wala ang ating Mala Pastor at Mama Dear, walang lalabas na Almeda family. Siyempre, pamilya ng ating Mala Pastor, Almeda. Malaking pamilya ng Almeda. Kumon. Kaya salamat sa ating Mala Panginoon. Kaya yun lang ang aking napag-aaralan. Kasi naalala ko na pag ako'y nagbabasbas, hinahanap ko yung parents, hinahanap ko yung mga magulang ng babae, hinahanap ko yung mga magulang ng lalaki, pinatatabi ko sila dun sa likod pag ako'y nagbabasbas. Ano sinasabi ko? Ipag-pray nyo po yung mga anak ninyo. Yung mga magulang, ilihans nyo po yung mga anak ninyo. Dahil sila'y kasama na ninyo bilang mga anak, mga mahal sa buhay. Hindi pa sila magkakasama. Pero pagdating sa oras na yan, at sila'y binasbasan na ng Diyos, yan ay bahagi na ng pamilya. Tayo, ang laki ng pamilya. We belong to the royal family of God. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah! We belong to the royal family of God. Kaya ang ating Mala Pastor, Mama Dear, salamat sa mga Almeda family ngayon. Mula sa panganay hanggang sa bunso. Siyempre, ang ating beloved Minister Wildy James, Kumon Almeda Jr. Siya ang magdadala ng apelyido ng ating beloved Mama Dear at ng ating Mala Pastor. Paano dun sa mga nag-asawa na, ng mga beloved daughters ng ating Mala Pastor? Siyempre, ang dala-dala na lang apelyido ngayon. Almeda at pangalan ng kalang Mister. Lahat ng mga may
beloved ministers, o kalamang asawa. Siyempre, ganun din sa mga anak, sa mga apo, sa mga great-grandchildren. Kaya ang utos ng mahal na Panginoon, huwag nating kakalimutan. Lagi nating aalalahanin, lalo na sa ating mga magulang. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya nga sabi dyan, na kumbaga idinadagdag ko na lang ito sa Hebrews chapter 13, verse 8. This Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi talaga dapat kalimutan. Ang mahal na Panginoon nga wala pa tayo dito sa ating gawain. Alam na ng mahal na Panginoon ang ating mga pangalan. Kilala na tayo ng ating mahal na Panginoon. Dahil siya ang may akda na tayo po'y maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya yung iba nating mga kapatiran, kahit na tumatalikod sila sa gawain ng mahal na Panginoon, tingnan nyo, binabalik pa rin sila. Kinakalabit pa rin sila ng mahal na Panginoon. Kaso yung iba, ayaw na magpakalabit sa Diyos. Kaya hindi na nakakabalik. Totally, nagiging backslider na sila. Nakakalimutan nila yung kabutihan ng Diyos. Marami yan. Dahil dito sa ating Pastoral House Chapel, marami tayong pinag-pray na may mga karamdaman sa ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga pinagdadausan ng krusada. Marami tayong pinagpipray ng mga kababayan natin, gumagaling, pinagpapala. Nandyan yung kanilang mga himala na pinapanalangin. Nandyan ang pagkilos ng mahal na Panginoon. Kaso nakakalimutan na. Ngayon, iba na namang usapan. Buti, meron pa tayong connection sa ating cellphone. Meron pa tayong signal. Meron tayong load. Nako, ang dami kaya, humingi ng backup prayer dun sa mga tinamaan ng lindol, sa Davao, sa Agusan. Ipag-pray nyo kami. Nakakatakot na dito sa lugar namin. Nagyayanig. Pati ang ating mga co-workers, lahat naman tayo, sabi ng Biblia, magdalanginan sa isa't isa. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya hindi tayo natutuwa sa mga nangyayaring kaganapan ngayon. Nalulungkot nga tayo. Dahil yan ay isa sa nagiging hadlang ngayon ng mainit na paglilingkod ng ating mga kapatiran sa gawain. Siyempre, wala na silang bahay. Wala na silang masisilungan. Wala na silang kabuhayan. Terrible. Yung iba, nadaganan ng rumaragasang mga putik. Ay, terrible. Yung mga landslide, nadaganan ng bato ang kanilang mga bahay, nadaganan ng mga lupa. Pero mas lalo silang pinagpala. Bakit? Ayan. Sabi nga nung iba, Kuya, dito na kami titira sa Pastoral House. Mag-worker na kami. Ay, ang ganda. Kung mangyayari pala yung lindol, hallelujah, mapupuno ang ating Pastoral House. Marami palang gusto maging worker ngayon. Dahil wala na daw silang uuwi ang bahay. Kaya salamat, meron tayong Pastoral House. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya pala sabi ko, ano kaya ang plano ng mahal na Panginoon? Bakit nagpagawa ko ng mga second floor? Dito sa ating Pastoral House. Sa ating bahay-sambahan. Huwag naman sana dumating yung panganib na yan. Kaya sa ating panahon ngayon, nakikita natin ang nangyayari sa Visayas, Mindanao, pati dito sa atin sa Luzon, sa Northern Luzon. Paano na kung giba na ang mga sasakyan? Wala makapag-deliver ng ating pagkain. Tandaan niyo yan. Wala makikipagsapalaran. Natatakbo sa kalsada kung giba-giba na ang mga kalsada. Wala na. Di wala tayong makukunan ng ating pagkain. Kaya matuto na tayo mag-prayer and fasting. Total, nananawagan ng ating main church. Dapat lahat ng anak ng Diyos. Amen! Lahat ng miyembro ng ating balalagawain. Matuto na po tayo mag-prayer and fasting. Hindi ka nakakain ng umaga, tanghali, gabi. Iinom ka na lang ng tubig. Sige. Abang meron pang mineral water. Paano kung bigla na lang? Yung tubig, ang lalabas, putik.
Ang lalabas, dugo. Naku, Diyos ko. Sabi na, hindi. Malapit kami sa dagat. Oo, walang problema yan. Maraming isda. Oh, aapaw daw ang isda. Maganda yan. Oh. Eh kung nag-tsunami na, makakakita ka nga na maraming isda, yung bahay mo, tatangay naman ng tsunami. Oh, wala din. Yung pamilya mo, oh, iigupin na ng agos ng tubig papunta doon sa karagatan. Kaya napakadelikado ng ating panahon. Ito yung wake-up call na namahal na Panginoon. Amen! Ginigising na tayo! Kahit natulog tayo, ginigising na. Kahit nagising tayo, ginigising pa rin. Amen! Wake-up call na to. Na dapat hindi na nagpapabaya ang mga anak ng Diyos. Kaya sabi ko nga, salamat sa Diyos. Nakakaatin ka. Nakapaglilingkod ka sa mahal na Panginoon. Nakapagpupuri tayo sa ating mahal na Panginoon. Blessing sa atin yan. Amen! Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya nga darating isang araw, yung turo at aral ng ating parents in the Lord, hindi natin makakalimutan talaga. Grabe, lagi na nating aalalahanin. Ito'y nasa banal na kasulatan. Na kung saan, sabi nga, dito sa, buksan natin mga Biblia, sa Ephesians chapter 5, verse 27, ito na, papunta na tayo sa pagperpekto ng ating mahal na Panginoon. Perfect church! Kaya marami na tayo napapakinggan na pangangaral, na iba't ibang nangangaral sa pulpito. Marami na yan. Merong pag-ibig na pangangaral, merong pagtutuwid na pangangaral, sabi nga, open rebuke is better than secret love. Merong pangangaral na ikaw ay lagi ng dadalo. Merong pangangaral na ikaw ay magbigay ng ikapwa at handog. Merong pangangaral na ikaw ay mag-ayuno, manalangin, humayo. Gawin mo yung dapat mong gawin para sa mahal na Panginoon. Pero itong sabi ng Ephesians chapter 5, verse 27. Pakibasa. Sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, versikulo 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen! Nararapat maging banal at walang kapintasan. O, tingnan nyo. Paano kung ikaw ay nag-absent? O, di may kapintasan ka na. We are the temple of the living God. Tayo ay templo ng Diyos. Kaya perfect church, without blemish, without wrinkle, without spot, will be brought to heaven. Kung ikaw ay hindi dumadalo, may baltik ka na, may, batik. Meron ka ng spot. Oh. Hindi ka nagbibigay. Hindi ka namumuhay na may kabanalan. Yung ikaw hindi dumadalo ng Merkules, nako, may ano na yun. May dot na, dot. Maliit na dot. Damit na puti. Pag meron ng mancha na maliit, hindi na yung kaputian ng damit ang makikita. Yung mancha na. Maliit lang yun. Pag meron ng susunod ulit na mancha, malaki na. Dot, 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 dot. Oh. Oh, marami na. Merkules, Biyernes, Linggo. Lagi nyo na nadidinig yan na ipinapangaral natin. Pero iba nga, pagpasok sa kanang tainga, labas sa kaliwa. Pagpasok sa kaliwang tainga, labas sa kanan. Yun ang nakikita ko. Nakakalimutan nila ang kabutihan ng Diyos. Kaya kahit anong pagiging abala ng tao ngayon, grabe ang nangyayari. Hindi makakalimutan itong paalaala na ng Diyos. Ito'y paalaala na ng mahal na Panginoon. Kaya nga, wake up call, gigising na tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya bawat Kristiyano, bawat anak ng Diyos, maging masikap na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, maging mainit na. Amen! Dahil nagiging perpekto na tayo.
Hindi tayo mapeperpekto kung walang nagsasabi sa atin. Hindi tayo matutuwid kung walang mangangaral sa atin. Kaya bawat pagpeperpekto ng Kristiyano, sabi ko nga kanina, nabanggit ng maraming pangangaral ng salita ng Diyos. Marami nang nakinabang. Amen! Kaya itong ating ginagawa na ito, yung oportunidad na natin na tayo tinawag ng Diyos, naging anak ng Diyos. Amen! Imagine sa dami ng tao sa sanlibutan. Tingnan niyo yung mga tinamaan ng lindol. Oh. Iba-ibang kanilang pagtawag sa Diyos. Terrible, nakita ko. Sabi ko, grabe pala. Pag gano'n ang mangyayari. Pati mga bata, karga-karga na mga ama. Meron bang nakita yung buntis? Terrible. Sabi ko, ano na? Grabe. Walang tutulong sa kanya, oh. Wala. Talaga siya yung magsasakripisyo. Malapit na yata mga anak yun. Nako. Sabi nga, talagang grabe. Minsan nakakaiyak na lang. Kaya ito nangyayari ngayon. Nakakaiyak, nakakalungkot na lang ang sitwasyon na nangyayari sa ating kapaligiran. Pero tayo po, sinasabihan na ng mahal na Panginoon, dito sa mga awit 78, 5, 6, 7. Yung ating mga Bible reader, kailangan ready kagad kayo. Ihanda nyo kagad. Isaiah 44, 24. Isaiah 45, 5, 6, 7. Basa. Mga awit, Psalm 78, 5, 6, 7. Psalm 77, 11, 12. Basa na. Dito po sa aklat ng mga awit, 78, versikulo 5 hanggang 7. Sapagkat siya'y nagtatag ng patotoo sa Jacob at nagtakda ng kautusan sa Israel, na kanyang iniutos sa aming mga magulang na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak. Hallelujah! Upang maalaman ng lahing darating sa makatuwid bagay ng mga anak na ipanganganak, na siyang magsisibangon at magsasaysay sa kanilang mga anak, upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord! Kudingatan ang kanyang mga utos. Amen. Tingnan nyo. Kaya hindi lang tayo, porque may edad na naglilingkod sa Diyos. Tayo na mga magulang, mga lolo at lola, mga papa at mama, pati na sa ating mga anak, sa ating mga apo, kung paano ipinakita ng Diyos ang himala sa ating gawain. Ikaw ay gumaling. Lagi mo nang sasabihin sa anak mo yan, sa apo mo yan, ako'y pinagaling sa aking karamdamang kanser. Ako'y pinagaling, may taning na aking buhay. Dinugtungan na malapan, ako'y binago. Inalis na yung aking paninigarilyo, inalis yung aking pag-inom ng alak, inalis na yung aking pagweweting, inalis na yung aking paglalasing. Yun ay papaalala mo na sa iyong mga anak. Kaya nga from generation to generation, ang ating mga patotoo dapat nadidinig na. Ating mga children's choir, natuto na silang magpuri, umawit sa mahal na Panginoon. Amen! Ating mga youth choir, pagkatapos ng youth choir natin, pupunta na kayo sa pagiging singles choir. Pagkatapos sa singles choir, finest choir. Pagkatapos sa finest choir, magkakaedad, papunta na sa adults choir. Ipapaalaala mo na ang mga himala ng Diyos. Ang sabi dyan, sapagkat siya'y nagtatag ng patotoo sa Jacob at nagtakda ng kautusan sa Israel, na kanyang inuutos sa aming mga magulang, na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak. Everybody say praise the Lord. Paano natin may papabatid sa ating mga anak? Yung mga himala.
kung hindi ka nagpapahalaga sa paglilingkod mo sa Diyos. Kaya nga minsan nadidinig ko yung patotoo sa Darigayos. Ating beloved nanay, yan, patotoo ng ating mga nandoon, Sister Teresa Rabi, yung asawa niya na may sakit, ilang buwan na lang ang itatagal. O, tingnan nyo. Pero nasaan? Yung patotoo para sa kanyang pamilya. O, tingnan nyo si Nanay Remedios Cadiz. O, andyan ngayon ang pamilya. Cadiz, tsaka Kasipit. Sila ang nakinabang. Eh, pag minsan nadidinig ko, grabe tumingin lang yung Nanay Remedios Cadiz kung ano nangyari. Nung naikayat siya, nahipo siya naman ng Panginoon. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen? O, di na yun, nawalan ba ng saysay? Ayan. Andyan na sa mga pamilya, Cadiz, tsaka Kasipit. O, sa pamilya ating beloved Sister Teresa Rabi. O, pati yung si Beverly Gabriel. O, nasan yung patotoo para dun sa mga anak, sa pamilya? Kaya nga sinasabi ng Biblia, lagi na nating ipaalaala. Yung iba nga, nanonood lang sa ating gawain. Nung sila hinipo ng mahal na Panginoon, hinanap yung banal na gawain ng mahal na Panginoon. Nasa mga probinsya, nagpunta sa Amoranto. Yung iba na sa mga malalayong lugar sa Visayas, Mindanao, hinanap yung ating pastoral house sa Sabarte. Grabe, ang lalayo. Yung kalawang pinanggalingan. Dahil alam nila na nandito ang katotohanan, nandito ang paglilingkod sa Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya tinan nyo sa may versikulo 6, upang maalaman ng laing darating sa mga bibigay ng mga anak na ipinanganak na siyang magsisibangon at magsasaysay sa kanilang mga anak upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag makalimutan ang magawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Everybody say, praise the Lord! Yatin niyo sa ating beloved parents in the Lord. Oh. Ating mahal na pastor. Ayan, Pamilya Almeda. Oh. Politician ng ating mahal na pastor. Oh. Sabi niya, wala daw maayos na buhay sa pagiging politiko. Kikilalanin ka lang pagka nandyan ka sa katungkulan mo. Oh. Kaya sabi ng ating mahal na pastor, walang magiging presidente sa Pilipinas na makakaayos ng kaguluhan sa Pilipinas ng ating gobyerno. Kahit na sino daw ang umupo. Paano nga naman, nakikita natin, yung iba nagsisikap, mapaganda ang kalamang ginagawa sa kanilang termino. Pagdating sa susunod na termino, pangit na. Pangit na yung mga ginawa. Gusto naman yung isa. Ako naman. Ako naman ang bida. Oh. Kayo naman ang kontrabida. Kaya talagang parang pinikula. Merong actor, best actor. Merong supporting actor sa pinikula. Oh. Ganyan na nangyayari. Merong best actress. Merong best supporting actress. Ay, grabe. Ganyan nangyayari sa atin, sa politika. Parang buhay na nagiging artista na lang. O, kaya mga artista na lang sila. O, walang magaling. Lahat sila ay mayroong batik-batik. Mayroong mga mantsa. O, ngayon, yung natapos na administrasyon, at ngayong administrasyon, kinukumpara nila.
wala ding mangyayari. Hanggat ang tao ay hindi naglilingkod sa Diyos, walang mangyayari sa buhay niya. Eh ang ating mga pastor, salamat sa mga Panginoon tinawag ng Diyos, mas kinilala siya ng buong mundo bilang huling propeta sa ating kapanahunan. Amen! Grabe oh. Eh kung naging politician siya, anong sabi ng ating mga pastor? Gusto niya rin maging presidente. O, di, hanggang doon lang. Eh kaso ngayon, 50 years na ang ating banal na gawain sa Pilipinas at nakaabot na sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Kinikilala nila na ang bansang Pilipinas ay merong totoong lingkod ng Diyos, propeta ng Diyos, Evangelista Wildy Estrada Almeda. Amen! Ngayong ating mga bisita noong linggo, Apostolic World Christian Fellowship, grabe yun, sa panguna ng balain ng ating mga pastor. Si beloved Samuel Smith, chairman yun, kumano president. Kumano, siya yung nangunguna doon. Eh ngayon ay pamana niya sa kanyang anak. Sa ating beloved Minister Luke Smith. Sino ang asawa? Ating beloved Annalisa Almeda Smith. Hindi nawawala yung pangalan. Pero kung ating iisipin, ang pangalan dapat ng ating beloved Annalisa Kumon Almeda Smith. Hindi dapat nawawala yun. Beloved Annalisa Ted Kumon Almeda Smith. Eh kaso nga, napapaikli na eh. Sa ating beloved Rachel Kumon Almeda Esguerra. Eh kaso nga, napapaikli na eh. Sa atin lang beloved Mama Dear nga eh. Ang banggit lang ng iba. Beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. 5 letra lang yung kumun, hindi pa makumpleto. Pati ng ating mga nangunguna sa ating mga outreach station. Kaya ako, yun ang akin ang naisip. Yun na lang ang aking magiging mana. Mamanahin ko na hanggang sa aking pagpikit sa sanlibutan ito. Na kumpleto ang pangalan ng ating beloved Mala Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda. Ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Yan ang itinanim ko na sa aking puso't kaisipan. Mabalik ako doon sa sinabi ko kanina. Nang kumuha ko ng birth certificate ko, may kapangalan pala ako. Fernando R. Manalang. Kaya nung sinabi sa akin, Sir, pasensya na kayo, kailangan natin kumpletuhin yung pangalan mo. Ang dami kong pinakitang katibayan. Birth certificate, SSSID, ngayon yung senior citizen ID. Nako, sabi, Sir, kumpletuhin nyo. Ano po yung R? Ray Manalang. Kasi meron po dito, Fernando Ramos Manalang. Ay, buti na lang, Ramos. Eh, nakalagay doon, Fernando Ramos Manalang, wanted. Ay, sabi ko, hindi ako yan. Wanted pala yan eh. Hindi ako yan. Inanapan. Paano mo masabi, Sir, na hindi ka ito? Hindi nga ako yan. Tingnan niyo ang picture. Hindi ba magkaiba? Kasi Fernando R. Manalang. Nung ipinakita ko na ako'y nangangaral ng salita ng Diyos, doon lang nakumbinse. Doon ko lang nakumbinse. Tama, Sir. Sige. Pasok na kayo sa loob. Saan yan? Sa NBI? Sa police clearance? Yan sabi ko, grabe, wala akong kaso na wanted ako. Wala akong kaso na ako'y kriminal. Sige, pasok na kayo, Sir. Yung aking daliri. 5 daliri na itiman. Nalagyan ng itim eh.
Dahil nag-tammark ako 5. Sir, yung isa pa. Kaya 10 mga daliri ang pinatarmark sa akin, papel sa NBI tsaka sa police clearance ko. Ay, salamat sa Diyos. Ngayon, nandito tayo nangangaral ng salita ng Diyos para iligtas yung mga tao, mga makasalanan. Amen! Iligtas ng Diyos. Pagalingin ng mga may karamdaman, dutasin ng mga problema, palayain sa mga bisyo. Ay, pinakita ko, buti lang, meron akong picture na nagpiprints ako. Yan Nagpiprints ako. Nga. Nakikinig yung mga kababayan natin. Tama, sir. Okay. Naniwala na kami. Kailangan pala ebidensya. May evidence. Tama nga naman. Sa batas, hahanapan ka ng ebidensya. As the Word of God, ang ebidensya natin, signs, wonders, and miracles will happen. Amen! Mangyayari at magaganap. Kaya itong ating binabasa na ito na ipapamana natin sa mga anak natin, sa mga apo, sa mga apo-apuan natin. Nandiyan sinabi mismo sa verse 7, upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang magawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa bawat utos na napakinggan, na ating mga kapatiran, kayo mismo malalaman ninyo kung ano ipamamana nyo sa inyong mga anak na salitaan ng Diyos. Nasan? Yung mga anak natin na ginagamit ng mahal na Panginoon, nasan na sila? Nagliliwaliw? Hintayin pa natin na maglindol? Naku, ewan ko. Kung maabot natin sila pag panahon ng panganib. Pero meron Diyos na nakakaalam ng ating kalagayan sa sanlibutan. Everybody say, praise the Lord! Tuloy ang basa. Isaiah 44:24. Isaiah 45:5, 6, 7. Psalm 77:1, 11, 12. Basa, sunod-sunod na kayo. Sa aklat ng Isaias, Kapitulo 44, versikulo 24. Ganito ang sabi ng Panginoon, na inyong manunubos, at niyang naganyo sa inyo mula sa bahay na bata. Tingnan nyo. Ako ang Panginoon, na gumagawa ng lahat na bagay, na naglaladlad, na mag-isa ng langit, na naglalatag ng lupa. Amen. Hallelujah. Ayusin mo yung pagbabasa mo, baka mamaya sabihin, naglaladlad ng ibang pag nakarinig yan ng ibang... Hallelujah. Sa aklat ng Isaias, Kapitulo 44, versikulo 24. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong manunubos. Amen! At niyang naganyo sa inyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon, na gumagawa ng lahat ng bagay, na naglaladlad, na mag-isa, na langit, na naglalatag ng lupa. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kung baga yung nilaladlat ng mahal na Panginoon, hindi yung mga nangyayari ngayon sa sanlibutan. Kung baga naglaladlad na mag-isa ng langit, na naglalatag ng lupa, ay grabing kapangyarihan talaga ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Amen! Na kung saan siya ang ating manunubos. Ganito ang sabi ng Panginoon, na inyong manunubos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lahat ng ating mga pinag-aaralan sa salitaan ng Diyos, tayo na mga magulang ang naglaladlad ngayon ng mga utos ng Diyos sa ating mga anak, sa ating mga apo, at sa ating mga henerasyon, sa ating mga mahal sa buhay. Lahat, kailangan na maglingkod sa Diyos. Amen! Kaya ang nangyayari ngayon, wake-up call na ng ating mahal na Panginoon. Ano sabi? Dito ba sa Isaiah 45? Tuloy na ang basa. Sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 45, versikulo 5 hanggang 7. Ako ang Panginoon at walang iba. Amen! Liban sa akin ay walang Diyos. Hallelujah!
aking bibigkasan ka, bagaman hindi mo ako nakilala, upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kalunuran na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. Aking inilalagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Ako Hallelujah. ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya talaga minsan kahit na Tagalog na tayo, nandiyan pa rin minsan yung nagkakamali. Hindi talaga maiwasan. Sabi rito, ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibigkisan ka, bagamat hindi mo ako nakikilala, upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kaluluran na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon Jesus. Kaya wala tayong maihinga ng tulong kundi ang Diyos na sa langit. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Verse 7, aking ilalagay ang liwanag at lilika ako ng kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilika ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na ito. Everybody say praise the Lord. Kaya yung nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, ayan, ang Diyos palang may likha na. Kaya sabi pala ng mahal na Panginoon, kung yung mga bato ayaw magpuri ng mga tao, yung mga bato ang uutusan ng Diyos na magpuri. Grabe, oh. Ayaw magpuri ng mga tao sa Diyos ng buong sanlibutan. Iniidolo nila ang mga sino-sinong mga artista, iniidolo nila kung sino-sino mga politiko. Pinapalakpakan nila ang mga basketballista, pinapalakpakan nila ang mga sikat na artista. Yung mga tao, pinupuri nila. Ang Diyos, hindi nila pinupuri. Kaya tingnan nyo, nangyari ngayon. Kung hindi magpupuri ang mga tao sa Diyos, tayo na mga anak ng Diyos, inuutusan na malapay na magpuri. Amen! Dahil pag hindi ka nagpuri, bato ang uutusan ng malapay na magpupuri. Mga bato ang magpupuri sa Diyos. Ngayon, nangyayari, tingnan nyo, mga lindol, bagyo, kalamidad, pagbaha, doon lang naaalala ng mga tao ang Diyos. Doon lang nila naaalala na magpuri at manalangin sa Diyos. Anong sabi na? Lord, save me. Lord, protect me. Ayan. Yung iba marunong ng kumanta. How great thou art. Yung iba marunong ng manalangin. Nababanggit na nila yung the Lord's Prayer. Kasi walang ibang makakatulong kundi ang Diyos na nasa langit. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Kaya dito, sabi rito sa Santiago, Kapitulo 4, Kapitulo 4, versikulo 17, sa nakakalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ayan na. Sa makapatiran na alam na dapat gagawa ng mabuti na dadalo, hindi kayo dumadalo. Ayan, kasalanan na pala. Hindi pa kayo nagnanakaw. Hindi pa kayo nagmumura. Hindi pa kayo nagsusugal. Hindi pa kayo naglalasing. Sa mga nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ito ginawa, kasalanan na. Hindi ka nagbibigay ng ikapwatandog, ayan. Hindi ka dumadalo, ayan. Nangyayari sa ating kapaligiran na. Hindi tayo nagsisikap na ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Kaya sabi ng ating mga pastor, huwag nating kalilimutan. Work out your own salvation. Amen! Nilakipan na ng signs, wonders, and miracles ng ating malapayon para hindi tayo makabitiw. Hindi na tayo lalayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ano sabi pa rito sa mga remaining verses, Psalm 77,
11, 12. Job chapter 36, verse 11 and 12. Dito po sa aklat ng mga awit, 77, versikulo 11 at 12. Babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon, Amen. sapagkat aalalahanin ko ang mga kabagabagan mo ng una. Bubulayan ko ang lahat ng iyong gawa at magmumuni tungkol sa iyong mga gawa. Amen. Everybody say praise the Lord. Tingnan nyo, grabing mga salita ng Diyos. Talagang paalaala na sa atin ng mga Panginoon. Hallelujah. Job 36, 11, 12. Dito sa aklat ng Job, Kapitulo 36, versikulo 11 at 12. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginawaan Hallelujah. at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Amen. Ngunit kung hindi sila mga kinig, sila'y mga mamatay sa pamamagitan ng tabak at sila'y mga mamatay na walang kaalaman. Amen. Tingnan nyo, ang nangyayari ngayon, namamatay na mga tao sa tabak. Hindi inaasahan, hindi tabak na literal. Ang nangyayari ngayon, talagang salot ang nangyayari ngayon. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan kanina na dinig ko sa paliwanag sa pagbibigay, inilalagay ng Diyos sa ating harapan ngayon ang pagpapala at ang sumpa. Amen! Sa mga nakikinig, pagpapala sa kanila yan. Sa mga hindi nakikinig, sumpa na ang dumarating dyan sa binasa sa Job. Balikan ko muna yung Psalm 77, 11 and 12. At kanilang kinalimutan ang kanyang mga gawa at ang kanyang mga kagilagilala sa mga gawa na kanyang ipinakita sa kanila. Ayan, nakalimutan ng mga tao. Humihinga ka? Hindi mo alam kung saan galing yan? Sa Diyos. O, tingnan mo, natutulog ka. Diyos ang may invento niyan. Ikaw ay nakakatulog. Tapos gigising ka. O, wala kang insomnia. Yung iba may insomnia, di makatulog. Yung mga may sakit, panayasigaw ng aray-aray. O, tayo, salamat sa Diyos. Ang sinisigaw natin, praise the Lord! I love you, Jesus! Praise the Lord! I love you, Jesus! Yan ang ating sinisigaw. Amen! Yan ay nasa mga awit 78, 11. Dito tayo sa 77, 11 and 12. Babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon sapagkat aalalahanin ko ang mga kabagabagan mo. Ang una, bubulayin ko ang lahat ng iyong gawa at magmumuni-muni tungkol sa iyong mga gawa. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa bawat anak ng Diyos, aalalahanin natin ang gawa ng Diyos at magmumuni-muni tayo sa lahat ng mga himala na ginagawa ng Diyos. Amen! Kasong ginagawa ng mga kapatid ngayon hindi pagmumuni-muni, pagkakape-kape, pagkatinapay, pag overnight. Salamat sa Malapino, meron tayong coffee break. Amen! Salamat sa Malapino, pag overnight, meron tayong niluluto na ating breaking. Kawawa naman ngayon yung mga natamaan ng bagyo at lindol. Wala ng chapel, wala mga bahay, wala. Kaya sila ngayon naghihintay ng reliefs. Naghihintay ngayon ng ayuda. Ayan, ibuhos na ninyo sa maraming mga pera ngayon. Mga milyon, bilyon, trilyon. Ayan na. Mabuti na yan. Itulong na ninyo sa mga kababayan natin na tamaan ng iba't ibang klaseng kalamidad. Grabe. Kaya lahat dapat tulungan na. At sa ating mga kapatiran, maghanda. Dahil mahirap na, baka maubusan tayo ng sardinas. Maubusan tayo ng noodles. Mag-stock na kayo ng mga bigas. Mag-stock kayo ng mga pagkain ngayon. May nadinig kagad ako. Paano kami mag-i-stock wala kaming pera?
Oh, meron tayong bangko sa langit. Mahal na Panginoon, ako'y dumadalangin, pagpalain mo ako at gusto ko na mag-ipon ng pagkain para sa aking mga anak, sa aking mga apo. O, paano nga yung iba? Walang pananampalataya. Talagang wala talaga. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amen! Kailangan tutubo ang ating pananampalataya. Sisibol! Kaya nga sabi ng ating beloved Annalisa, Ted Almeida Smith, nung kami kausap, sabi niya, Kuya, ngayon ko na naalala, nung nangyari itong mga kalamidad na to, nung isang gabi, naalimpungatan ako nakatulog ako dyan sa information Ang sarap ng tulog ko. Pero pagdating ng 2:00, parang may gumising sa akin. Sabi ko, ano nangyari? Bakit pati higaan ko? Ako lang mag-isa, nauuga. Hallelujah. Natakot ako. Sabi ko, naku, parang ginising ako ng lindol. Nung umupo na ako sa higaan, wala naman. Sabi ng ating beloved Annalisa Almeida Smith, naalala ko, Kuya, sabihin mo sa mga kapatiran, maganda na ng mga pagkain dahil may biglang darating na kalamidad. Nakalimutan ko nga Sabi niya, maganda kayo ng mga diesel para sa mga sasakyan. Maganda kayo ng mga gasolina para sa inyong mga sasakyan. Dahil meron biglang darating na kalamidad. Nako, sabi ko, malapay nun, ginising mo ako. Kaya nung pagtingin ko ng cellphone ko, 2:58 a.m. Nako, mag-aalas 3 na. Nung ginising ako ng mahal na Panginoon. Kaya pagkatapos yung pumunta kaagad ako dun sa kabila kay Sweetheart. Nag-pray muna ako. Mahal na Panginoon, thank you, ginising mo ako. Kala ko na alimpungatan ako, mahal na Panginoon. Totoo pala na ginising mo ako. Sabi ko, ito'y warning na naman ng mahal na Panginoon. Wake up call! Amen! Wake up call na naman ng Panginoon kung nangyayari kalamidad. Nangyayari sa ating kapaligiran. Ngayon, sa ating mga anak ng Diyos. Sa Hallelujah. Ang ating gawin, pray without ceasing. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Manalangin na tayo na walang patid. Amen! Kaya pagka umaga, pagising mo, praise the Lord. Salamat po, mahal na Panginoon, buhay ako. Salamat po, mahal na Panginoon, sa buhay ning at kalakasan ng aking taglay. Amen! Mga estudyante, mga anak nyo, hallelujah! Lagi nyo sila ipagpipray, pagpapasok. Ingatan ng mahal na Panginoon. Tingnan nyo, mga eskwelahan ngayon. Natakot pati mga teacher. Pauwi ng mga estudyante. Pauwiin sa bahay. Bakit? Natatakot sila na baka abutin sa eskwelahan ang mga estudyante pag naglindol. Paano yung mga nasa ospital? Tingnan nyo, naglindol. Yung mga nasa ospital, inilabas na sa mga ospital. Doon na sila sa labas, naggagamutan. Paano yung mga isusugod sa ospital, ng mga naka-wheelchair, yung mga agaw buhay? Diyos ko, talagang sinabi na nga natin yan. Pag nagsabay-sabay ang kalamidad, wag sana magsabay-sabay. Pagputok ng bulkan, paglindol, sabi nga nila baka tumamang super earthquake. Super earthquake ito Killer earthquake. Sabi ng iba, big one. Pero ang aking masasabi, meron tayong big Lord. Meron tayong big God. Big God. There is Jesus. Nandang tumulong sa atin yan. Kaya paggising mo sa umaga, purihin mo kagad ang mahal na Panginoon. Amen. Bago ka matulog, purihin mo ang mahal na Panginoon. Kahit anong ginagawa mo, nagtatrabaho ka, nagmamaneho ka ng motor, kung anong ginagawa mo, nagka-carpentry ka, kung ano ka, nasa palaisdaan ka, nasa bukid ka, nasa dagat ka, wala kang ibang gagawin kundi tatawagan mo ang big God, ang Diyos na nasa langit. Amen! Everybody say, praise the Lord! Sa oras ng disgrasya at kapahamakan, wala tayong ibang tatawagan. Dito tayo sa mahal na Panginoon sa Job chapter 5. Last verse, 5, chapter
5 verse 16 to 17. Yan. Para sa lahat ng anak ng Diyos. Hallelujah. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dito po sa Aklat ng Job, Kapitulo 5, versikulo 16 at 17. Ganito po ang pagkakasabi. Na anupat ang dukha ay may pag-asa, Amen! at ang kasamaan ay nagtitikom ng kanyang bibig. Hallelujah! Ang kagalingan, 17. 17. Narito, maginhawa ang tao na sinasaway ng Diyos, kaya't huwag mong walaing kabuluhan ang pagsaway ng makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Amen! Yan na. Sinasaway na ng malapay ng mga tao sa sanlibutan. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Tumigil na kayo sa kasalanan. Kung ano-ano na kasi ang nangyari na ginagawang kasalanan ng tao. Terrible. Pinatitigil na tayo ng ating malapay noon. Sinasawata na tayo. Kung ang sanlibutan, sinasawata ng Diyos, maging tayo na naglilingkod na sa ating malapay noon. Huwag tayo madatna na malabayan sa kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Na ano pat ang dukha ay may pag-asa at ang kasamaan ay nagtitikom ng kaniyang bibig. Narito maginhawa ang tao na sinasaway ng Diyos. Kaya huwag mong waling kabuluhan ang pagsaway ng makapangyarihan sa lahat. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa bawat anak ng Diyos na narito, tayo pinagpala na mahal na Panginoon. Pinagpala ka kapag ikaw ay nakadalo sa gawain ng Diyos. Merkules, Biyernes at Linggo. Pinagpala ka kapag ikaw ay nakapagbibigay sa gawain ng Diyos. Pinagpala ka kapag ikaw ay merong naaakin na kaluluwa sa gawain ng Diyos. Pinagpala ka pagkasama mo ang pamilya mo. Everybody say, praise the Lord! Kaya bawat naglilingkod sa mahal na Panginoon, kaya nga ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay napakahalaga. Ito'y pagkain ng ating mga kaluluwa. Everybody say, praise the Lord. The Word of God is the food of our soul. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya bawat anak ng Diyos, giginhawa pala sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kahit na tayo mahirap, kahit na tayo ay hallelujah, inaalimula, inuusig tayo ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kakilala. Mapalad tayo. Meron tayong pag-asa sa Diyos. Hallelujah! Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa bawat narito at sa ating mga viewers, sa lahat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, surrender na our life to dear Jesus. God bless you sa ating mga Bible reader. God bless you. Hallelujah sa ating mga nandyan, na mga kapatiran. Dahil natin sama-sama magpuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, ating mga children's choir, lahat ng anak ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating mga children's choir, kasama natin sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ating awitin ang kisap mata. Hallelujah. Ihanda natin ating mga sarili sa ating mahal na Panginoon. Ay darating na sa huling tunog ng trompeta, tayo'y kukunin niya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lamang oras nang ika'y magising. Amen. Thank you, dear Jesus. Ang buong paligid ay iyong napansin. Mayroon nagsisigawan, may nagiiyakan, mga mahal nila sa buhay.
Amen. Praise the Lord. Sabayan natin ating mga children's choir, pati ang ating altar call. Hallelujah. Mga nagpapaawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Oh, thank you, dear Jesus. Hallelujah. 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 Mawawalang lahat, ang kay Jesus ay tumanggap. Wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiiwasan din, ano ang hinahanap? Magsisimulan. Sana ay hindi ka na ipinanganak. Mayroong mga dimaan at kabigatian na di pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at iibigin ay Purihin ang ating mahal na Panginoon. mundo. Habang patuloy natin inaawit ang awiting ito, mga minamahal, patuloy tayong makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos, sapagkat hindi biro, mga minamahal. Ito ay nakasulat sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Whether like it or not, mangyayari at magaganap ang mga bagay nito, mga minamahal. Kaguluhan, gera, lindol, tsunami, sakit, salot, mga minamahal. Mangyayari at magaganap yan, mga minamahal. Sabagat yan po ay naitakda na ng ating mahal na Panginoon. Anytime! Pero pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay naniwala sa mga turo at aral sa pamagitan ng mga salita ng mahal na Panginoon. Sa tiyak na bagay, iingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gagabayan tayo ng ating dakilang Diyos. Proprotektahan tayo ng makapangyarihang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa hiwaga, tiyak na magaganap, mawawala ang lahat. Jesus ay tumanggap, wala nang maghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiiwan, ano ang hinaharap? Magsisigulay na, sana ay hindi ka na ipinanganak. Yes, hallelujah. At kapighatian na di pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, Ililigaw lahat ng tao. sila ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Mayroong mga digmaan at kabigatian na di pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at ibigay ng buong mundo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, mga minamahal, na napakabuti ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Yung ating mga nararanasan ito, mga minamahal, Luzon, Visayas, and Mindanao,
Hindi pa ito, mga minamahal, yung sinasabi ng Biblia. Meron pang mas malalakas. Ang sabi ng Jeremiah chapter 10 verse 10, "But the Lord is the true God. He is the living God and an everlasting King. At His wrath the earth shall tremble, and the nation shall not be able to abide His indignation." Sabi, ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Kaya mga minamahal, tayo ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen. Marami po mga minamahal sa ibang bansa. May mga nagpa-prophecy, may mga yung sinasabing hula, mga minamahal. Itong buwan ng Oktubre, hindi matatapos ang buwan na ito, mga minamahal. Marami pang higit at malalakas na lindol. May tsunami pa, mga minamahal. Pero ang pangako ng mahal na Panginoon ay pinangaral ng ating dakilang Diyos. Merong tayong Diyos na matatawagan at meron tayong Diyos na makapag-iingat sa atin kung tayo ay maniniwala at sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, tinuro at pinangaral sa atin, paulit-ulit natin naririnig, paulit-ulit natin napapakinggan. Mga minamahal, sabi nga, even the very elect shall deceive. Kahit ng mga pinili ng Diyos ay pwede pang mawala at maagaw ng kaaway ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo mga minamahal, pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen? Hindi tinitignan ng Diyos yung dami ng bilang. Ang tinitignan ng mahal na Panginoon ang bawat puso ng mga Kristiyano na nanatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakalino ng ating nabasa, hindi matatagalan ng mga bansa ang galit ng ating mahal na Panginoon. Pero tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat hindi galit ng Diyos ang ating nakamtan, kundi dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya naman sa mga oras mong ito, hallelujah, sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran, hallelujah, panawagan, mga minamahal, na tayo mag-alay ng mga pag-aayunot pananalangin, mga minamahal. Kaliwat kanan, sa tao, sinabi nila ito ay dahil lamang daw po sa paiba-iba ng klima ng panahon. Hindi po totoo yun. Ang katunayan, mga minamahal, yan po ay itinakda, yan po ay isinulat sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo ng mga Kristiyano, hallelujah, dapat tayo hindi matakot at hindi mangamba kung tayo po ay sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon. Kung tayo tumatalima sa mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ng mahal na Panginoon. At magsabi ng malakas na, praise the Lord! Tayo po, mga minamahal, ay manalangin. Ano man ang ating mga kailingan, dalangin sa ating dakilang Diyos. Tayo sumampalataya, huwag magalilangan, sapagkat ang Diyos natin ay tumutugon, dumirinig ng ating mga panalangin, mga minamahal. Napakinggan natin pangangaral ng ating mangangaral, ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Hallelujah. Sabi nga ng salita ng mahal na Panginoon, pag tayo ay tumatalima at sumusunod, sabi nga, pag alam natin na mabuti at hindi natin ginagawa, ito po ay nagiging kasalanan sa atin, mga minamahal. Kaya nga tinuro ng ating mga magulang sa Malapon, mismo ating dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Waldo Estrada Almeida, kung gusto natin makatiyak na tayo ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan, huwag tayong mag-a-absent. Amen ba? Huwag tayong liliban sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Alam natin na tama yan, di ba? Alam natin na mabuti yan. Pero marami pa rin hindi tumatalima at hindi sumusunod, mga minamahal. Kaya pag dumating yung mga bagay na hindi natin dapat maranasan, yung mga lindol, mga pagbaha, sabi nga, tsaka lang tumatawag ang tao kapag nandiyan na sa kapahamakan. Pero tayo, bago dumating ang mga bagay na yan, nauna na tayong nanampalataya at nauna na tayong tumawag sa mahal na Panginoon. Kaya naman ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos, kahit sa ating pagtulog hanggang sa ating paggising, saan man tayo pumunta at dumako,
nandoon ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Tayo manalangin, hallelujah. Hallelujah, naman ang ating makailingan dalangin sa mahal na Panginoon, ating kanang kamay, patong natin sa ating ulo, mga may namahal, at isang kamay po natin kaliwa sa parte ng ating mga karamdaman. Tayo manampalataya at magalilangan sa mahal na Panginoon. Bago lahat, tayo muna ay manalangin ng pagsisi upang tayo lubusan na kahabagan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Dakilang mapagpala naming Ama o Diyos sa mga banal, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon, muli o Diyos, kami nagpupuri, nagpapasalamat, malapas sa araw na ito, sa kalayaan naming taglay, upang ikaw aming patuloy, maluwalhati, madakil at masamba. Maraming salamat, mahal na Panginoon, ang bawat isa sa amin, halal taglay ang buhay, kalakasan, sa aming pagtungo sa iyong banal na gawain, at nato kami, mahal na Panginoon, nakatas ang aming makamay. Hallelujah, aming ibinubuka ang aming mga labi ng pagpupuri at pagsamba sa iyo, Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos sa mga Diyos, Panginoon ng Panginoon, hari ng mga hari. Hallelujah, Diyos na may takda lahat ng bagay sa mundong ito. O Diyos, nagbigay sa amin ng kaligtasan at may langit at buhay na walang ganap pangako. Minsan na pamalapangon kami nagpapakumbaba, uminakawan ka bagang sa aming pagkakamali pagkulang, pagkasala naman nabanggit ng aming mga labi na isip na kilos na di mo kinulugdan. Kami minsan na po, Diyos, kahabagan at patawarin ang aming dalangin, pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga unang pagluhod, panalangin ng aming dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, yun tayong prophet, mga turo panalangin, paalala sa amin ng aming dearly beloved Honorable San Pastor Lina Comun Almeda, pinakamamahal na Panginoon, aming dalangin na sa buong pamilya ng aming minamahal ginigalang mga pastor, patuloy may gawan, kalakasan, mala Panginoon, malakas sa pangatawan o Diyos, maghihingi proteksyon, gabay at patnubay, pinakamamahal na Panginoon, pagpalain mong buong sambayan ng aming malapastor, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, pinakamamahal na Panginoon, nato kami nananampalataya at walang pag-alilangan, 100% na panampalataya, sama-sama namin sinasaway, pinapalayas ang lahat ng mga demonyo, masakit kalamdaman, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, AIDS, greater arthritis, rheuma, high blood, low blood, ubo, sipon, trangkaso, breast cancer, bone cancer, hallelujah, brain cancer, tumor, pagkaparalyze, pagkabagla, pagkatumboy, hallelujah, magbago sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Pinakamamahal na Panginoon, ano man nangyayari, nagaganap sa mundong ito, dakilang Diyos sa bansang Pilipinas, mala Panginoon, sa mga lindol ng tsunami, pagbaha, malapangan mga bagyo na daraan o Diyos, ang aming dalangin na kami, ingatan mo, pinakamamahal na Panginoon, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Isigaw natin ang pangalan ng Diyos, sabi natin, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Thank you for the healing, Lord God. Thank you for the blessing, Lord God. Salamat, O Diyos, sa katugunan ng aming mga panalangin. Lahat ng pagpupuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pagdagila ay para lamang sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Matunog na palakpak, ipaabot natin sa ating mahal na Panginoon. Isigaw natin, I love you, there is Jesus. Puri ng mahal na Panginoon, tayo po ay tatalo ng 3 beses kasamang ating pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Walang magbibiro, mga minamahal, sapagkat ang pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord ay nakasulat sa banal na salita ng mahal na Panginoon. Kapangyarihan, kabanal, kalulatian ay ating ipinapaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag tayo sumigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, ang mga demonyong masakit karamdaman, hallelujah, sabi nga, pati yung ating pong pagiging mga marites at marisol, mga chismosa, mga minamahal ay aalis sa atin, mga minamahal, pag tayo sumigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, sapagkat yan po ay makapangyarihan salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan pagpupuri sa mahal na Panginoon. Sabi nga ng ating dearly beloved Honorable Pastor, kapag tayo sumigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, milya-milya ang itinatakbo ng kaaway ng Diyos sa atin. Eh pagbahina tayo sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, eh talunin tayo ng kaaway, mga minamahal. Kaya tayo sumigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, kasamang ating pagtalon, sabay-sabay po tayo, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Puri ng ating mga Panginoon sa ating pagpapatuloy. At po ating beloved Lord the Preacher para sa ating mga announcement.
Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan natin minsan pa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa panibagong buhay, ningat, kalakasan, ating taglay sa araw na ito. Hallelujah. Huwag natin kalimutan, mga kapatid ko, ang ating banal na gawain Wednesday, Friday, and Sunday. Hallelujah. Kahit ano pong kalamidad ang mangyayari sa ating kapaligiran, hallelujah, ang ating gawain ay hindi po natitigil. Hallelujah. Kaya nung nagdaang buwan, yung nagkaroon ng mga pagbaha-baha, ang ating gawain ay hindi natigil. Hallelujah. Kahit na ilan lang po yung mga kapatid na nakadalo. Hallelujah. Dahil nga sabi na, hindi daw sila makadaan sa highway. Hallelujah. Pero alam nyo mga kapatid ko, mababaw na dahilan na lang yan. Yung sasakyan, hindi makakatawid dahil baha. Pero kung ikaw, mayroong paa, lumakad ka na lang. Makakarating ka sa pastoral house. Ngayon, kung kayo po ay may sasakyan hindi makatawid, sabihin nyo na lang sa amin, tumawag kagad kayo sa ating cellphone number kung saan po kayo, susunduin namin kayo. Dapat ganun ang gagawin natin. Paano ngayon, itong lindol na nangyayari at nagaganap sa ating kapaligiran? Baka mamaya wala na tayong signal, wala na tayong komunikasyon. Pag nagbaksakan, hallelujah, mga kuryente, delikado na. Baka mamaya pati mga tower ng Smart, tower ng Globe, tower ng TNT, at kung ano mga cellphone company, hallelujah, na ginagamit natin sa ating mga mga wifi o ano man yan, pag nagkaroon na ng pagbaksak, hallelujah, ng mga tower, wala natin komunikasyon. Pero ang ating gawain, nandito pa rin yan. Hallelujah, itong ating Pastoral House Chapel, nandito pa rin tayo Wednesday, Friday, and Sunday. Kaya kayo po'y dumalo, kahit ano pong mangyari. At sa ating pong hinahanda na po na ating 20th Church Anniversary Crusade, dito po sa ating Pastoral House. Dumalo po kayo. Hallelujah. Ito po Oktubre 30, 31, Nobyembre 1 at 2. Kami po ay nag-iimbita sa lahat ng ating mga kapatiran, sa ating mga kababayan, dito po sa ating Pastoral House Chapel. Dito po sa Barangay Nagsabaran, Bangar, La Union. Hallelujah. At bago tayo tuloy ang matapos, hallelujah, kahit na hindi pa po natin kapatiran yung Castillo family, mga kapatid ko, si Jonathan Sr. Castillo at sa ating beloved Sister Vanessa Castillo. At nandyan na po yung ebidensya, mga kapatid ko. Sila po ay nag-donate ng 40 chairs para sa ating banal na gawain dito sa Bangar. Amen! Hallelujah. Dahil sa himala na ginawa ng mga Panginoon sa kanilang anak na si Jonathan Castillo Jr. Hallelujah. Ngayon ay ini-enjoy ang kanyang buhay. Himala ng Diyos. Hallelujah. Na kung saan sabi ko nga, nakomatos po yan sa ospital ng Lorma for 1 week. At himala ng mga Panginoon, ako at 10 ng ating mga kasamang mga manggagawa na aking pamilya, kami po ay 5 beses nagpunta sa ospital at ipinagpipray yung ating kapatiran na yan. Hindi pa natin kapatiran sila, pero sila po tumanggap at nagnanais na rin maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi nga, kahit anong maitutulong nila sa ating gawain, sila po handang magbigay. Praise the Lord. At nandyan na nga, 40 chairs, white na upuan, at yan ay pinagpala yung ating mga children's choir, pati mga youth choir. Hallelujah. Yan po yung magagamit natin para sa ating mga bisita sa darating po na kusada natin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po yung nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na una na nilang ipagkaloob yung kanilang love offering para sa ating gawain. Kaya yan po ay pagpapala, pati yung ating gate, yung nakalagay dyan sa gate natin na hallelujah, sila rin ang ginamit ng mahal na Panginoon na nakumpleto na natin, the Jesus Church, yung logo natin dyan, Jesus Saves, Jesus Heals. Ayan, nandyan. Kaya hindi na kayo maliligaw sa ating mga baguhan, sa ating mga datiang mga kapatiran. Basta pagdating nyo dyan sa Bangar proper,
itanong nyo na lang sa mga tricycle driver, yung ating pastoral house. Kayo po'y makakarating na dito sa Barangay Nagsabaran, Bangar, La Union, sa ating pastoral house chapel. Kaya sa ating mga viewers, kayo po'y malugod po namin inibitahan sa ating pong 20th church anniversary na ating banal na gawain dito po sa ating pastoral house. Oktubre 30, 31, Nobyembre 1 at 2. Para po sa ating 4 na araw na church anniversary crusade, para hindi mawala yung ating mga baguhan. Dito na natin gaganapin kasi sa labas, hindi natin inaasahan yung mga nangyayaring kalamidad ngayon. Hallelujah. At least kung nandito tayo sa Pastoral House Chapel natin, ang kamay ng mahal na Panginoon ang hahawak ng ating kapaligiran. Ang kamay ng mahal na Panginoon ang hahawak ng ating bahay-sambahan. Tayo po'y iingatan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord! Purihin ating mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng ating mga kapatiran, ito po'y very urgent announcement, message ng ating main church. Kailangan na po tayo mag-fasting and prayer. Ayan, nandyan. Ilagay nyo nga dyan sa ating, sa ating monitor. Yung announcement ng main church. Eh, nandun sa likod pa sa yung, yung papel. Na nananawagan ang ating mga beloved Almeida children na lahat ng mga kapatiran natin, walang exempted. Basta lahat, pinag-aayuno na. Yung mga kayang mag-ayuno ng 3 araw. Yung mga hindi kaya, pwede mag 2 meals. Malaki na nagagawa ng prayer and fasting. Dahil kapag tayo po ay nagpe-pray and fasting, lalo tayo napapalapit sa ating mahal na Panginoon. At nandyan ang proteksyon ng ating parents in the Lord sa kanilang mga aral at turo na lagi tayong sinasabihan na magpakainit. Higit sa lahat ang proteksyon na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen! Sa panahon ngayon na iba't ibang lugar na tinatamaan ng earthquake, ng lindol. At para sa ating gawain, maging matapat po tayo na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Umibig tayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa mga nagbibigay, ayan, nandyan po yung ating announcement, special announcement ng ating main church. Hallelujah. Ang liliit ng letra, paano mababasa? Ang mga kapatiran, hallelujah. Lahat po yan sa ating mga kapatiran. At siyempre yan po ay message ng main church, kaya lahat tayo tumalima. Ngayon mga nandito naka-attend sa ating Sunday service, umpisa na po natin bukas sa ating mga bahay para na rin sa ating pong 20th church anniversary dito sa ating pastoral house. Hallelujah, na tayo po meron ng pondo na prayer and fasting. Noong nakaraang linggo, meron na tayong pondo na prayer and fasting sa ginanap po na silver anniversary ng Talipaw. Hallelujah, sa Ulo-Sulo na ginanap po ng ating gawain dyan po sa Marikina. Kaya meron tayong advance hallelujah prayer and fasting po doon. At ngayon, tuloy-tuloy na para sa ating mga kapatiran. Bukas, pwede kayo mag-fasting hanggang tayo po ay makabuo ng 3, 5 days fasting, 7 days fasting, and 10 days fasting. Ibig sabihin, habang tayo po ay nagpipray, nandyan ang tulong at proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa lahat ng ating mga nakapatiran narito, sa ating announcement, ang ating Jesus Finest Generation Choir, mimers and singers practice after the service. Ito po'y practice na para sa ating pong church anniversary. At sa lahat ng ating mga kapatiran, mag-alay na po tayo ng prayer and fasting bago dumating sa ating lugar ang kalamidad. Dahil pag meron ng kalamidad, nako, makakalimutan na natin kumain talaga. Makakalimutan na natin tumakbo. Makakalimutan natin magtago. Makakalimutan na natin kung anong kalagayan ng ating sarili. Basta't ang gawin natin, mga estudyante, kung saan kayo inabot sa eskwela ninyo, hallelujah, kayo po'y maghanap kagad ng safety na lugar. Huwag kayong sisilong sa puno, baka matumba yung puno. Huwag kayong sisilong sa building, baka mabuwal naman ang building.
Mabuti na lang pumunta kayo sa open ground at lumuhod kayo at manalangin, tumawag sa ating mahal na Panginoon. Pati sa ating mga kapatiran, lalo na po, dikit-dikit yung ating mga bahay, dikit-dikit yung ating mga pamilya. Nako, delikado. Ang ating gawin, tumawag tayo sa ating mahal na Panginoon. Kapit bisig tayo, kapit kamay, para sa ating pagkakaisang panalangin. Kaya lahat tayo mag-alala ng prayer and fasting, lahat ng mga kapatiran. Hallelujah, pagpalain tayo ating pinakamamahal na Jesus. At sa lahat-lahat ng mga narito, everybody say, praise the Lord! At lubi na malapay noon mamaya, baka makapagkabit na tayo ng streamer. Meron tayong 30 streamers, 30 pieces streamers. Mula dito sa Bangar, sa Sudipin, sa Palawan, at sa Luna, hanggang sa Baknotan. Dagdagan pa natin ating mga streamers. At lubi na malapay yung ating sounding. Hallelujah. Siguro, ano na natin, i-monitor na lang natin yung ating sasakyan na magagamit pag sounding. Yung sasakyan ni Gladys, hallelujah, yung crosswind. Talagang grabe ang kaaway. Pinagsabay yung dalawa natin sasakyan na nasira. Yung Delica at yung isa, yung MB. Ayan. Parehong naka-jack. Grabe. Talagang hindi biro ang gastos. Dito lang sa Delica, gagastos tayo ng almost 10,000. Dahil ang nasira, yung kanyang ng monobela. Anong tawag dyan, Eliboy? Gearbox. Gearbox. May problema din yung power steering. Puro power na lang, walang steering. Kaya power, ang nangyari. Yung mga driver natin kasi, talaga nakikipag-away sa monobela. Kaya ang nasira, gearbox. Yung gearbox in order pa sa Metro Manila. Baka bukas dadating dyan sa San Fernando. At yung ating MB, nako, kaliwat kanan na gulong. Buti na lang dito sa Pastoral House, huminto. Dahil kung hindi sa Pastoral House huminto, malamang sa kanal, babaksak. Makakabangga pa. Si Andrew, tsaka si Brother Chris, ginamit sa Darigayos. Pag uwi nila, hindi na nila alam kung makakauwi pa ng Bangar. Buti lang meron Diyos na nagmamahal sa atin, iningatan sila. Kaya nagtataka ko bakit gabi na sila dumating dahil hindi daw makaandar ng maayos yung MB. Ngayon, yung mekaniko natin galing pa sa Samangaldan. Ayan, ginawa ang mga sasakyan. Kaso, wala tayong panggastos. Nagkasabay pa naman. Tapos meron tayong Charles Anniversary Crusade. Terrible. Sabi ng mekaniko doon sa San Fernando, mga 20,000 ang gagastusin ninyo. Praise the Lord. Kaya grabe talaga ang kaaway. Pag meron tayong gustong gawin para sa pagliligtas ng kaluluwa, ang demonyo sisingit. Wala tayong magagamit para sa sounding. Pero meron tayong mga paa, meron tayong mga bibig, mag-aayo tayo, kumbaga man-to-man hayo. Dahil nandito lang tayo sa Pastoral House. Hayuan natin ang mga kapitbahay natin kung saan tayo makarating na lugar. Hallelujah. Kung meron kayong mga tricycle, ayan, ipagamit nyo na yung mga tricycle ninyo. Kukuruduan na lang natin. Gagasolinahan na lang natin. Para pati mga driver, meron braking. Para pati mga nakasakay, mayroong braking. Basta't ipagamit nyo yung mga tricycle ninyo. Amen? Walang nag-amen. Dahil nangihinayang sa tricycle, baka masira. Kayo naman ang magdadrive. Kung masira yung tricycle ninyo, manampalataya kayo, papaltan ng Diyos ng bago. Amen? Siyempre, pag nasira, bibili tayo ng pyesa na bago. O di mapalitan yung luma ng bago.
Pyesa nga lang. Kaya sa mga sasakyan natin, ayan, in-order pa doon sa Metro Manila ang mga pyesa. Sana dumating bukas, Lunes. Ang problema, yung pambayad. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Trusting God. There is Jesus is our supplier. There is Jesus, siya magpo-provide ng ating pangangailangan, financial. There is Jesus is our provider. There is Jesus sa lahat ng ating mga pangangailangan. Siya ang tugon. Amen. Kaya sa lahat ng ating mga kapatiran, mayroong malaking puso na umibig sa gawain ng Diyos. Tayo po'y magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa araw na ito ng linggo. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng anak ng Diyos narito, tayo po'y dadako muna sa ating karagdagang pangailangan, pagbibigay, ipag-pray para sa ating beloved Brother Jojo, sa ating karagdagang pangailangan, special love offering, buksan na ating mga pitaka, ating mga puso sa pagbibigay. Hallelujah, lahat ng anak ng Diyos. Magbigay tayo para sa ating banal na gawain. At sa ating closing prayer, ating beloved Brother Marcelo Spina. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, beloved Pope. Manalangin tayo mga kapatid sa special love offering. O mapagpalang Diyos makapangyarihan sa pangalan nating pinakamamahal na Jesus. So, nang dalangin po aming parents in the Lord. Maraming salamat po malapinoon sa hapong ito na linangisan mo ang pag-awitan ng Jupel Solim, mga patutuo ng mga patiran malapinoon. Maraming salamat po malapinoon. Ganon din po malapinoon. Idinadalangin po namin malapinoon sa pagbibigay ng special offering sa hapong ito malapinoon. Pagpalaan mo po kami lahat, mga bisita, mga baguhan datihan malapinoon. Ibalik mo po makibilubong bisis na hindi nasan mapagpapala na nagmumula sa iyo malapinoon. Maraming salamat po malapinoon. Ganon din po malapinoon. Tugunin mo po ang pangangailangan ng banal na gawain sa pagbibigay ng special offering malapinoon. Hipuin mo ang mga kapatiran malapinoon para may magamit sa banal na gawain nating pinakamamahal Jesus. Maraming salamat po malapinoon. Ganon din po yung walang maibigay sa kawalaan po malapinoon. Bigyan mo po sila ng trabaho pagkakitaan upang sa susunod na banal na gawain sila po makapagbigay ng special love offering. Maraming salamat po malapinoon, financial, material, physical, nang nangroon at spiritual na pagkapala. Itong samot dalangin po, aming malapastor, Wildy Stad Almeida, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name we pray. Amen.